Patay na ang 4 ng madaling araw, pero buhay na buhay ang pagtatataksil. Iwanan mo na siya rito, Marco. Hindi naman siya bagay sa Japan. Mas bagay siya sa kusina. Ang malupit na tawa ni Doña Pilar na dumurog sa aking puso sa gitna ng Nea. Ang pamilyang pinakain ko ng 12 taon, ginamit ang tiket na ako ang bumili para iwanan ako sa ere. Pero hindi nila alam, ang bawat sentimo ng kanilang karangyaan ay nakakandado sa aking mga daliri. Sino ang tunay na pulubi ngayon? Magsisimula na ang aking paglaya. Mas mabuting maiwan ka na lang muna rito, Elena. Hindi naman fit ang aura mo sa itinerary na binuo namin para sa Japan. At isa pa, kailangan may magbantay sa mga botika mo habang wala kami. Ang boses ni Marco ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa mga aircon ng Terminal 3 ng NAIA. Walang pag-aalinlangan ng kanyang mga mata habang kinukuha niya ang pasaporte mula sa nanginginig na kamay ni Elena. Sa tabi nito, ang kanyang biyenang si Doña Pilar ay bahagyang nag-ayos ng kanyang mamahaling scarf. Ang mismong scarf na binili ni Elena noong nakaraang buwan bilang regalo sa kaarawan nito. Nakatingin ang matanda sa malayo. Tila ba ang presensya ni Elena ay isang mantsa sa kanilang marangyang bakasyon na dapat nang burahin sa lalong madaling panahon. Hindi agad nakasagot si Elena. Ang kanyang mga daliri ay namamanhid pa rin mula sa paghihiwa ng mga sangkap para sa mga sandwich na maaga niyang inihanda bago pa man sumikat ang araw. 4 ng madaling araw siya nagising para siguraduhing busog ang kanyang asawa at ang pamilya nito bago ang mahabang flight. Bitbit pa rin niya ang paper bag na naglalaman ng mga pagkaing iyon. Ang init ng balot ng tinapay ay tila isang malupit na paalala ng kanyang pagsisikap na nauwi sa wala. Ang bawat sentimo ng kanilang mga tiket, ang hotel sa Shinjuku at ang pocket money na nasa loob ng pitaka ni Marco ay galing sa kanyang pinagpaguran sa parmasya. Pero heto siya, nakatayo sa gitna ng mataong paliparan, dilaan ng kahiyan sa harap ng maraming taong naglalakad patungo sa kanilang mga pangarap. Don't worry, Ate Elena. I post ko na lang ang lahat sa Instagram para naman makita mo kung gaano kaganda roon. Sayang naman kung magsasayang ka pa ng oras doon. Marami ka pang inventory na dapat tapusin, di ba? Ang tawa ni Camila ay may kasamang panunuya habang hinihila niya ang kanyang mamahaling maleta. Ang maletang yon ay puno ng mga bagong damit na kinuha rin mula sa credit card ni Elena. Sa isang iglap, tila naging malinaw ang lahat. Hindi siya kasama sa pamilyang ito. Siya ay isa lamang instrumento, isang puhunan na matapos mapakinabangan ay itatabi na muna sa isang madilim na sulok. Naramdaman ni Elena ang pagkabuhol ng kanyang lalamunan. Ang bawat hininga ay tila may kasamang libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Hindi siya makaiyak. Ang sakit ay masyadong malalim para sa mga luha. Ang kanyang mga binti ay tila naging parang jelly, hirap na pasanin ang bigat ng kanyang sariling katawan. Pinanood niya ang likod ni Marco, ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin sa hirap at ginhawa, habang unti-unti itong lumalayo, kasama ang kanyang ina at kapatid. Walang lumingon, walang nag-atubili. Ang tunog ng kanilang mga hakbang sa makinis na sahig ng airport ay tila isang martilyo na bumabaon sa kanyang pagkatao. Winawasak ang huling piraso ng kanyang dignidad. Naiwan si Elena na nakatitig sa kawalan. Ang ingay ng paligid, ang anunsyo ng mga flight, ang usapan ng mga estranghero, at ang gulong ng mga maletang dumadaan ay naging isang malabo at nakakangilong ugong sa kanyang pandinig. Sa kanyang kamay, ang tanging naiwan ay ang resibo ng mga tiket na binayaran niya para sa mga taong kinalimutan siyang pasalamatan. Napatingin siya sa kanyang palad, sa mga kalyo at tuyong balat dahil sa pagtatrabaho sa loob ng mahabang oras para lamang maibigay ang luho ng pamilya Santillan. Isang mapait na tanong ang gumuhit sa kanyang isipan, isang katanungang tila walang sagot sa gitna ng malamig na terminal na ito.
Hanggang kailan mo ituturing na pag-ibig ang isang tanikalang ikaw mismo ang bumili at nagsuot sa iyong sariling mga kamay? Sa kanyang paglalakad palabas ng terminal, tila bawat hakbang ni Elena ay may timbang ng isang semento. Ang paper bag ng mga sandwich na ginawa niya ng may pagmamahal ay unti-unti nang lumalamig, katulad ng pakikitungo sa kanya ng pamilyang itinuring niyang mundo. Sumakay siya ng taxi pauwi sa Pampanga at habang nakatingin sa nagliliparang mga ilaw ng syudad sa labas ng bintana, tila bumabalik ang kanyang gunita sa mga unang taon ng kanyang pagsasama kay Marco. 12 taon na ang nakalilipas ng mangako si Marco sa harap ng altar na aalagaan siya nito. Ngunit ang katotohanan ay laging baligtad. Habang ang ibang bagong kasal ay nagpaplano ng kanilang honeymoon, si Elena ay abala sa pag-aayos ng mga dokumento para sa kanyang unang botika. Naaalala pa niya ang mga gabing halos hindi siya natutulog, tinitiis ang hapdi ng mga mata sa pagbibilang ng inventory, habang si Marco ay mahimbing na nahihimbing, nananaginip ng mga proyektong wala namang kasiguruhan. Siya ang pundasyon, ang haliging pumapasan sa lahat. Ngunit sa paningin ng mga santilyan, siya ay isang maswerteng babaeng napulot lamang mula sa kahirapan at biniyayaan ng isang prestihiyosong apelyido. Pagdating niya sa harap ng kanilang mansyon, ang katahimikan ng gabi ay tila isang mapanghusgang saksi. Ang malaking gate na gawa sa bakal, ang malawak na hardin na siya mismo ang nagdidilig tuwing umaga bago pumasok sa trabaho, at ang bawat mamahaling gamit sa loob ng bahay ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang pagiging alipin sa sarili niyang kaharian. Pumasok siya sa loob at dumiretso sa kusina. Doon, sa ibabaw ng lamesang gawa sa marmol, ay nakita niya ang isang nakatuping papel. Ito ay listahan ng mga bayarin na iniwan ni Camila bago sila umalis. Insurance ng sasakyan, credit card bill, at ang membership fee sa isang exclusive club na ni minsan ay hindi naman napuntahan ni Elena. Elena, anak, isipin mo na lang na ang paglilingkod mo sa amin ay paglilingkod mo na rin sa Panginoon. Madalas sabihin ni Doña Pilar sa kanya tuwing magrereklamo siya sa pagod. Ang utang na loob mo kay Marco ay hindi mababayaran ng kahit anong halaga. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ka makakatira sa ganitong karangya. Ang isang mabuting asawa ay tahimik na nagtitiis. Ang mga salitang iyon, na noon ay tila isang banal na aral, ay naging parang mga latay na ngayon sa kanyang puso. Naramdaman ni Elena ang panginginig ng kanyang mga kamay habang nilalagay niya ang mga sandwich sa basurahan. Isang malakas na pagod ang bumalot sa kanyang kaluluwa. Ang uri ng pagod na hindi kayang lunasan ng kahit anong tulog. Umakyat siya sa kanilang kwarto. Ang kwartong dapat sana ay puno ng pagmamahalan, ngunit madalas ay puno lamang ng malamig na distansya. Humiga siya sa gilid ng kama. Ang kanyang katawan ay tila naging kasing bigat ng isang bato. Sa gitna ng katahimikan ng silid, bumasag ang tunog ng notification mula sa kanyang cellphone na nasa ibabaw ng nightstand. Ang liwanag ng screen ay bahagyang nagpakita sa kanyang mukhang puno ng pagod at lumbay. Akala niya ay si Marco ang nag-text upang humingi ng paumanhin o baka naman ay nakonsensya na sa ginawa nila sa airport. Ngunit nang buksan niya ang mensahe, ang pangalan ni Attorney Benicio Ramos ang bumungad sa kanya. Isang lumang kaibigan, isang taong matagal na niyang hindi nakakausap. Ngunit ang tanging nakakaalam ng tunay na halaga ng bawat pag-aaring nakapangalan sa kanya. Elena, pasensya na sa istorbo sa ganitong oras. I just received a notification about an attempt to transfer a large sum of money from your business account to an offshore entity. I blocked it for now, but we need to talk immediately. Elena, are you okay? Nakita ko ang mga post ni Camila sa Japan. Bakit wala ka sa mga litrato? Napatitig si Elena sa mga salitang yon. Ang kanyang puso, na kanina pa, tila tumigil sa pagtibok.
ay biglang nakaramdam ng isang matinding kaba na may halong galit. Sa loob ng 12 taon, hinayaan niyang ubusin siya ng pamilyang ito. Ngunit ang pagnanakaw sa kanyang huling natitirang dignidad ay tila ang huling patak na magpapaapaw sa baso. Inangat niya ang kanyang tingin sa salamin na nasa harap ng kama. Ang babaeng nakikita niya roon ay hindi na ang masayahing Elena na puno ng pangarap, kundi isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Ngunit sa ilalim ng mga matang puno ng luha, may isang bagong ningas na nagsisimulang mabuo. Isang malamig at matalim na desisyon. Ang bawat pindot ni Elena sa screen ng kanyang cellphone ay tila isang bagong sugat na binubuksan sa kanyang puso. Sa loob ng madilim na silid, ang tanging liwanag ay nagmumula sa kislap ng mga social media posts ni Camila. Doon, sa kabilang panig ng dagat, ang pamilya Santillan ay tila mga tauhan sa isang fairy tale. Nakita niya ang isang litrato ni Camila na may hawak na 5 shopping bags mula sa mga mamahaling butik sa Ginza. Ang caption ay punong-puno ng kayabangan. Living my best life in Tokyo. So grateful to have a brother who provides everything. Family is everything. #blessed #Santillan Legacy. Isang mapait na tawa ang kumawala sa tuyong lalamunan ni Elena. Ang hard work na ipinagmamalaki ni Camila ay ang mga gabing tiniis ni Elena sa loob ng bodega ng butika. Ang mga hapon na kahit masama ang pakiramdam ay pinili niyang magsilbi sa mga pasyente para lamang hindi mabawasan ang kita ng negosyo. Pinagmasdan niya ang isa pang litrato, si Marco at Doña Pilar, na masayang kumakain ng gintong pula na uni at toro sa isang Michelin-starred restaurant. Ang saya sa kanilang mga mata ay walang bakas ng konsensya para sa asawang iniwan nila sa gitna ng airport na tila isang basurang wala ng silbi. Tumayo si Elena at binuksan ang ilaw ng kanilang walk-in closet. Ang bawat hanay ng mga mamahaling Amerikana ni Marco at ang mga koleksyon ng designer bags ni Camila na naiwan doon ay tila mga multo na nagpapaalala sa kanya ng kanyang sariling kamangmangan. Ang bawat gamit na yon ay may katapat na kwento ng kanyang pagod. Isang double shift para sa isang pares ng sapatos, isang buwan na walang pahinga para sa isang bagong relo ni Marco. Sa loob ng 12 taon, naging museum ang mansyon na ito ng kanyang paghihirap, ngunit siya mismo ay naging dayuhan sa loob nito. Habang naghahanap ng ilang mahahalagang dokumento sa loob ng drawer ng opisina ni Marco, isang makapal na puting sobre ang nahulog mula sa likod ng mga lumang file. Ang logo ng bangko ay agad na kumuha ng kanyang atensyon. Sa kanyang pagkakaalam, ang lahat ng utang ng pamilya ay bayad na dahil siya mismo ang nag-aayos nito. Ngunit nang buksan niya ang laman ng sobre, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang kanyang paningin ay nagdilim at ang hangin sa paligid ay naging kasing bigat ng tingga. Ito ay isang final notice of foreclosure. Ang mansyon na itinuturing niyang kanlungan, ang bahay na siya ang nagbayad ng bawat sentimo ng down payment at buwanang amortisasyon, ay nakasangla sa isang malaking halaga na hindi niya kailanman inaprubahan. Sa dulo ng dokumento, nakita niya ang isang pirma na pilit ginagaya ang kanyang sulat kamay. Isang pekeng pirma sa ilalim ng pangalan ni Marco bilang co-borrower. Hindi lamang siya iniwan sa ere, hindi lamang siya ninanakawan ng baon, kundi unti-unti na rin palang ibinebenta ni Marco ang mismong lupang kinatatayuan niya habang siya ay abala sa pag-aalaga sa kanilang kinabukasan. Naramdaman ni Elena ang isang matinding lamig na gumagapang mula sa kanyang mga paa hanggang sa kanyang ulo. Ang bawat sulok ng mansyon na dati ay puno ng kanyang mga pangarap ay tila biglang naging isang kulunggang gawa sa kasinungalingan. Napasandal siya sa pader, ang kanyang mga daliri ay mariing nakakapit sa papel na tila ba ito ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya sa realidad. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay nagsimulang magbago.
mula sa hapdi ng pagkadurog. Ito ay naging isang matigas at determinadong ritmo ng pagbangon. Paano magagawang ituring na pamilya ang mga taong ang bawat yakap ay may kalakip na planong nakawin, pati ang bubong na nagpoprotekta sa iyong ulo? Hindi lang nila ako iniwan sa airport, Benicio. Ninakawan din nila ako ng mismong lupa na kinatatayuan ng paa ko. Ang boses ni Elena ay halos bulong na lamang, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng isang hatol. Nakaupo siya sa tapat ni Attorney Benicio Ramos sa loob ng isang maliit at lumang karinderya sa gilid ng kalsada. Ang lugar kung saan sila madalas kumain noong mga panahon na nag-aaral pa sila at wala pang kahit anong yaman kundi ang kanilang mga pangarap. Ang amoy ng bawang na ginisa sa kanin at ang singaw ng mainit na kape ay nagbigay ng isang pamilyar na haplos sa kanyang naguguluhang isipan. Isang paalala ng panahong simple pa ang lahat at hindi pa siya nagiging alipin ng karangyaan ng iba. Maingat na inilatag ni Benicio ang isang asul na folder sa ibabaw ng gasgas na lamesang kahoy. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala habang pinagmamasdan ang kanyang lumang kaibigan. Nakita niya ang panginginig ng mga daliri ni Elena habang hinahawakan nito ang baso ng tubig. Ang Elena na kilala niya, ang matatag, masayahin at puno ng buhay na babae, ay tila unti-unti nang nilalamon ng isang malalim at madilim na karagatan ng pagtataksil. 12 years, Elena. 12 taon mong binuo ang lahat ng ito at sa loob ng ilang buo, unti-unti na itong winawasak ni Marco sa likod mo. Seryosong pahayag ni Benicio. Hindi lamang ito tungkol sa mansyon. Nakita ko rin ang mga pekeng liquidation reports mula sa isa sa mga butika mo. May mga ghost employees si Camila na ikaw ang nagpapasahod ng hindi mo alam. Ang tawag dito ay financial abuse, Elena. Ginamit nila ang pagmamahal mo para gawin kang bulag sa sarili mong pagbagsak. Naramdaman ni Elena ang isang matinding hiya na gumagapang sa kanyang dibdib. Ang hiya na ito ang naging dahilan kung bakit siya nanahimik ng matagal. Ayaw niyang malaman ng mundo na ang kanyang perpektong pamilya ay isa palang maruming ilusyon. Ayaw niyang kaawaan siya ng mga tao. Ngunit habang tinitignan niya ang mga dokumentong nagpapatunay ng panloloko ng kanyang asawa, ang hiya ay unti-unting napalitan ng isang malamig at matalim na puot. Ano ang kailangan kong gawin, Benicio? Tanong ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa folder. Hahayaan ko ba silang umuwi rito na parang walang nangyari? Hahayaan ko ba silang ubusin pati ang huling hininga ko? Bago pa man makasagot si Benicio, biglang umilaw at nag-vibrate ang cellphone ni Elena sa ibabaw ng lamesa. Ang pangalan ni Marco ay lumitaw sa screen kasama ang isang icon ng video call mula sa Tokyo. Huminga ng malalim si Elena bago niya ito sinagot. Ang mukha ni Marco, na namumula dahil sa malamig na panahon at marahil ay dahil sa nainom na mamahaling alak, ay bumungad sa kanya. Sa likod nito, maririnig ang tawanan ni na Doña Pilar at Camila habang namimili sa isang high-end department store. Elena, buti sinagot mo. Look, something is wrong with the credit card. Hindi gumana kanina sa Louis Vuitton and the hotel is asking for an update on the deposit. Baka may problem sa system niyo riyan sa bangko. Ayusin mo agad. Okay? Kahiya-hiya sa mga tao rito. Naghihintay kami ni Mama sa lobby. Utos ni Marco na tila ba isang amo na kinakausap ang kanyang utusan. Ang kanyang boses ay walang bakas ng paghingi ng paumanhin para sa ginawa niya sa airport. Napatitig si Elena sa mukha ng asawa sa screen. Ang munting kislap ng pag-asa na baka sakaling magbago pa ito ay tuluyan ng namatay. Isang matigas na desisyon ang namuo sa kanyang puso habang pinagmamasdan niya ang kawalang hiyaan ng lalaking ito na humihingi pa rin ng pera matapos siyang nakawan ng lahat. Inayos ni Elena ang kanyang upo at tumingin ng diretso sa kamera. Ang kanyang boses ay naging kasing talim ng isang labaha sa gitna ng katahimikan ng karinderya.
Marco, pagod na ako. Ayusin mo ang sarili mo riyan. Mula sa segundong ito, huwag mo na akong tatawagan para sa pera. Sa bawat segundo ng katahimikan matapos niyang ibaba ang telepono, tila may isang mabigat na tanikalang unti-unting kumakalas sa leeg ni Elena. Nakatingin lamang si Benicio sa kanya, hindi nagsasalita. Hinahayaan ng kanyang kaibigan na namnamin ang pait at tamis ng unang pagkakataong tumayo siya para sa kanyang sarili. Ang hangin sa loob ng maliit na karinderya ay tila naging mas magaan, ngunit ang bigat sa dibdib ni Elena ay naroon pa rin. Ang bigat ng 12 taong nasayang nakatapatan. Kinuha ni Elena ang kanyang cellphone at binuksan ang banking application. Sa ilalim ng bawat pangalan, Marco, Doña Pilar, Camila, ay ang mga credit card na siya mismo ang nag-apply, siya mismo ang nagagarantiya, at siya mismo ang nagbabayad. Gamit ang kanyang nanginginig na daliri, isa-isang pinindot ni Elena ang command para i-deactivate ang mga ito. Hindi ito isang simpleng pagpindot lamang. Ito ang pagputol sa daluyan ng dugo ng mga taong nabubuhay sa kanyang pawis at pagod. Ang bawat pulang indicator sa screen na nagsasabing "Account Frozen" ay tila isang maliit na kandilang pinapatay sa gitna ng kadiliman. Ang selyo ng kanyang pagiging alipin ay formal na niyang binawi. Matapos ang pakikipag-usap kay Benicio, hindi umuwi si Elena sa mansyon. Sa halip, dumiretso siya sa kanyang main branch ng butika sa Pampanga. Gabi na at tanging ang mga security lights na lamang ang nagbibigay ng liwanag sa loob ng gusaling itinayo niya mula sa wala. Pumasok siya sa maliit na opisina sa likod ng bodega. Ang silid na naging saksi sa kanyang mga gabing walang tulog, sa kanyang mga luhang palihim na pinunasan habang nag-aaral ng mga bagong gamot at sa kanyang mga panalangin para sa isang pamilyang akala niya ay totoo. Naupo si Elena sa sahig, sa tabi ng mga lumang kahon ng medisina. Doon, sa gitna ng amoy ng mga gamot at karton, sa wakas ay bumigay ang kanyang katawan. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at isinubsob ang kanyang mukha rito. Ang kanyang mga balikat ay marahas na nayayanig sa bawat paghikbi na pinipilit niyang huwag magkaroon ng tunog. Hindi siya umiiyak dahil sa perang nawala. Hindi siya naghihinayang sa mansyon na maaaring makuha ng bangko. Ang iniiyakan niya ay ang 12 taon ng kanyang kabataan na ibinigay niya sa isang lalaking hindi man lang siya kayang lingunin sa paliparan. Iniiyakan niya ang bawat hapong tiniis niya ang gutom para lamang may pambili ng alahas si Doña Pilar. Iniiyakan niya ang kanyang sarili, ang babaeng naging bulag sa ngalan ng pag-ibig na isa lamang palang transaksyon para sa iba. Kinuha niya ang kanyang unang lisensya sa parmasya na nakatago sa kanyang pitaka. Ang papel ay luma na. May mantsa ng kape sa gilid at bahagyang lukot. Ito ang tanging bagay na hindi nila nakuha sa kanya. Ito ang kanyang pagkakakilanlan bago pa man siya naging Mrs. Santillan. Habang hinahaplos niya ang kanyang pangalan sa lisensya, naramdaman niya ang unti-unting pagtigas ng kanyang kalooban. Ang hapdi ay nananatili, ngunit ang bawat luha na pumapatak sa sahig ay tila naguhugas sa kanyang mga mata upang makakita ng mas malinaw. Ang katahimikan ng opisina ay biglang nabulabog ng marahas na pag-vibrate ng kanyang cellphone sa ibabaw ng lamesa. Ang pangalan ni Doña Pilar ay kumikislap sa screen, isang babala ng isang darating na bagyo. Huminga ng malalim si Elena, pinunasan ang kanyang mga mata at sinagot ang tawag. Hindi pa man niya nailalapit ang telepono sa kanyang tainga, ay dumadagundong na ang matining at puno ng puot na boses ng kanyang biyenan. Elena, ano itong kahiyahiyang ginagawa mo? Narito kami sa isang marangyang restaurant sa Ginza. Tapos sasabihin ng waiter na declined ang lahat ng card ko? Pinagmumukha mo kaming pulubi rito? How dare you embarrass me in front of these people? Ibalik mo ang credit limit ngayon din? O titiyakin kong pagsisisihan mo ang araw na pumasok ka sa pamilyang ito?
Napakawalang utang na loob mo. Pagkatapos ka naming gawing tao, ganito ang igaganti mo? Napatitig si Elena sa kawalan. Ang kanyang puso ay hindi na nanginginig sa takot, kundi nag-aalab sa isang malamig na galit na ngayon lamang niya naramdaman. Pagkatapos ng mapait na pag-uusap nila ni Doña Pilar, nanatiling nakatitig si Elena sa malamig na screen ng kanyang cellphone. Ang bawat salita ng matanda ay tila lason na humahalo sa kanyang dugo, ngunit hindi na ito nagdudulot ng takot. Sa halip, ang nararamdaman niya ay isang uri ng kapayapaan. Ang kapayapaan na hatid ng katotohanang wala na siyang dapat protektahan pa. Lumabas siya ng botika at nagmaneho pabalik sa mansyon, hindi upang matulog, kundi upang harapin ang mga multong matagal na niyang hinahayaang manirahan sa ilalim ng kanyang bubong. Pagdating niya sa malaking gate ng subdibisyon, tumigil ang kanyang sasakyan sa harap ng guardhouse. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa pagod na mukha ni Mang Ernesto, ang security guard na halos kasabay niyang tumanda sa lugar na yon. Sa loob ng 12 taon, si Mang Ernesto ang saksi sa kanyang pag-alis tuwing madaling araw at sa kanyang pag-uwi sa kalaliman ng gabi. Ang matanda ay dahan-dahang lumapit sa bintana ng kanyang sasakyan. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng lungkot na tila matagal na niyang kinikimkim. Ma'am Elena, akala ko po ay hindi na kayo uuwi dahil nasa Japan ang buong pamilya. Mahinang sabi ni Mang Ernesto. Ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya. Ma'am, matagal na akong nag-iisip kung dapat ko bang sabihin ito sa inyo. Pero pagkatapos kong makita kayong mag-isa na umuwi galing airport kanina, hindi na po kaya ng konsensya ko. Ma'am, alam ko pong mabuti kayong tao. Kayo lang ang nagbigay ng scholarship sa anak ko at hinding-hindi ko po yun malilimutan. Inabot ni Mang Ernesto ang isang maliit na itim na USB drive sa bintana. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nayayanig habang inilalagay ito sa palad ni Elena. Ma'am, itago niyo po iyan. Iyan po ang mga kopya ng CCTV footage mula sa gate at sa tapat ng pintuan niyo tuwing wala kayo. Sabi ni Sir Marco, burahin ko raw po ang lahat ng record, pero nag-iwan ako ng kopya para sa inyo. Ma'am, kailangan niyo pong makita ang katotohanan. Hindi nakapagsalita si Elena. Ang lamig ng plastic na drive sa kanyang palad ay tila naging kasing init ng nagbabagang bakal. Pagkapasok niya sa mansion, ang katahimikan ng bahay ay tila sumisigaw sa kanyang pandinig. Dumiretso siya sa kanyang opisina at isinalpak ang USB sa kanyang laptop. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na tambol na umaalingaw-ngaw sa kanyang buong pagkatao. Sa bawat segundo ng pagload ng video, tila binabagtas niya ang isang madilim na lagusan patungo sa dulo ng kanyang pagtitiis. Ang video ay kuha noong nakaraang buwan, isang gabi kung saan si Elena ay abala sa inventory sa botika. Nakita niya ang sasakyan ni Marco na pumasok sa gate. Lumabas ang kanyang asawa, ngunit hindi ito mag-isa. Isang babae ang sumunod sa kanya, isang babaeng pamilyar ang tindig at bawat galaw. Nakita ni Elena sa screen kung paano inakbayan ni Marco ang babae, kung paano nito hinalikan ang noo nito bago sila pumasok sa loob ng kanilang kwarto. Ang mismong silid kung saan si Elena ay nananalangin gabi-gabi para sa kaligtasan ng kanilang relasyon. Inilapit ni Elena ang kanyang mukha sa screen. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa gitna ng mga luhang nagsisimula nang bumuo ng malabong tabing sa kanyang paningin. Ang babae sa video ay humarap sa kamera bago tuluyang pumasok sa pinto. Doon, sa ilalim ng liwanag ng hallway, ay malinaw na nakita ni Elena ang mukha nito. Ang kanyang hininga ay tila nabilaukan sa hangin. Ang bawat ugat sa kanyang katawan ay tila naging yelo sa gitna ng nag-aapoy na sakit. Ang babaeng kasama ni Marco, ang babaeng dinala nito sa kanilang kama habang siya ay nagtatrabaho upang buhayin ang pamilya nito, ay walang iba kundi si Sandra, ang matalik na kaibigan ni Elena mula pa noong kolehiyo.
Ang babaeng itinuring niyang kapatid at pinagkatiwalaan ng lahat ng kanyang mga lihim, na natiling nakatitig si Elena sa nakapirming imahe sa screen. Ang kanyang kamay ay nakatakip sa kanyang bibig upang pigilan ang isang pagsigaw na maaring gumising sa buong mundo. Ang bawat alaala ng kanilang pagkakaibigan ay tila isang serye ng mga sampal na bumasag sa kanyang huling natitirang piraso ng katinuan. Sa gitna ng madilim na silid, isang matalim na tanong ang tila naging tanging tunog sa kanyang isipan. Kung ang mismong kapatid na pinili mo ang siyang may hawak ng patalim na itinusok sa iyong likod, saan ka pa pwedeng tumakbo para humingi ng kaligtasan? Elena! Ano ba? Gutom na ang pamilya ko rito. Bakit mo kami ginaganito sa harap ng maraming tao? Ang boses ni Marco na lumalabas mula sa speaker ng cellphone ay puno ng puot at kawalan ng pakialam. Naririnig ni Elena sa kabilang linya ang ingay ng isang mataong kalsada sa Tokyo. Ang malakas na pagrereklamo ni Camila tungkol sa kanyang pagod na paa. At ang matinis na boses ni Doña Pilar na inuutusan si Marco na gawa ng paraan ang sitwasyon. Ang bawat salita ni Marco ay tila isang marahas na hampas sa pandinig ni Elena. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa screen ng laptop sa nakapirming imahe ni Sandra na masayang nakasandal sa balikat ng kanyang asawa sa loob mismo ng kanilang mansyon. Ang tanging liwanag sa loob ng madilim na opisina ay nagmumula sa laptop, nagbibigay ng isang maputlang anyo sa mukha ni Elena na tila isang estatwa ng pighati. Hindi siya sumasagot. Hinahayaan niya ang galit ni Marco na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Ang kanyang mga daliri ay mariing nakakapit sa gilid ng lamesa. Ang kanyang mga kuko ay tila ibig ng bumaon sa matigas na kahoy. Naalala niya kung paano niya tinulungan si Sandra noong ito ay nawalan ng trabaho, kung paano niya binayaran ang pampaospital ng nanay nito, at kung paano niya itinuring na tunay na kapatid ang babaeng ngayon ay nagnakaw ng huling piraso ng kanyang kaligayahan. Elena, are you even listening? Kinakausap kita. Ibalik mo ang access sa mga account namin ngayon din. Hindi ka lang walang utang na loob. Baliw ka na rin ba? Akala mo ba matatakot mo ako sa ganitong palabas? Asawa mo ako, Elena. Lahat ng sayo ay akin din. Kaya wala kang karapatang ipagkait ang pera sa amin. Ang boses ni Marco ay naging isang matalim na pananakot. Ang uri ng boses na ginagamit niya tuwing nais niyang pasukuin si Elena sa kanyang mga kagustuhan. Isang malamig na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Elena. Isang nangiting walang bahid ng saya, kundi puno ng isang nakakangilong katotohanan. Inangat niya ang telepono at inilapit sa kanyang bibig. Ang kanyang boses ay naging kasing banayad, ngunit kasing talim ng isang labahang dumadaan sa balat. Marco, nakita ko na ang video. Simula niya. Ang kanyang tinig ay hindi nanginginig. Ito ay tuyo at walang emosyon. Tila ba binabasa niya ang isang listahan ng mga gamot sa butika. Nakita ko kung paano mo dinala si Sandra sa kwarto natin. Nakita ko kung paano niyo pinagtawanan ang pagiging martir ko habang suot niya ang isa sa mga duster na regalo mo sa akin. At alam ko na rin ang tungkol sa foreclosure ng mansion, Marco. Alam ko ang bawat sentimong ninakaw mo sa akin para lang tustusan ang pagkatao mong gawa lamang sa hangin. Biglang tumahimik ang kabilang linya. Ang ingay ng Tokyo ay tila biglang naglaho, napalitan ng isang mabigat at nakakabinging katahimikan. Maririnig na lamang ang mabilis na paghinga ni Marco, ang tunog ng isang taong biglang nahulog sa isang malalim na hukay na siya mismo ang humukay. Elena, listen, it's not what you think. Let's talk about this when I get back, okay? Naguguluhan ka lang. Ang boses ni Marco ay biglang nagbago, naging malambot at mapanlinlang. Ang kanyang nakasanayang paraan ng pag-gaslight kay Elena tuwing nahuhuli siya sa kanyang mga kasinungalingan. Huwag ka nang mag-aksaya ng laway, Marco. Tapos na ang 12 taon ng pagbubulag-bulagan ko.
At huwag kang mag-alala tungkol sa mansion. Dahil sa tulong ni Benicio, nabawi ko na ang control sa property. At bago kayo lumapag sa Naya bukas, titiyakin kong ang bawat gamit nyo ay wala na sa loob ng bahay na ito. Huwag na kayong umuwi rito, Marco. Dahil mula sa oras na ito, wala na kayong pamilya, wala na kayong pera, at wala na kayong bahay na babalikan. Pinindot ni Elena ang end call bago pa man makapagsalita ang asawa. Binitawan niya ang telepono sa lamesa at ang tunog ng pagbagsak nito ay tila ang huling tuldok sa isang mahaba at madugong kabanata ng kanyang buhay. Nanatili siyang nakaupo sa dilim, ang kanyang puso ay tila isang kristal na tuluyan ng nabasag, ngunit ang bawat piraso nito ay naging isang matalas na sandata na handa ng lumaban. Paano mo tatawaging tahanan ng isang lugar na naging saksi sa iyong unti-unting pagkamatay sa kamay ng mga taong dapat ay nagpoprotekta sa iyo? Ang sikat ng araw na pumasok sa malalaking bintana ng mansyon ng umagang iyon ay wala nang dalang init para kay Elena. Ang bawat sinag ay tila isang imbestigador na naglalantad sa bawat alikabok at bawat kasinungalingang nakatago sa ilalim ng mamahaling wallpaper. Hindi na siya nakasuot ng kanyang duster o ng uniforme sa parmasya. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na blusa. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali at ang kanyang mga mata, bagaman may bahid ng puyat, ay kasing linaw ng kristal. Sinimulan ni Elena ang paglilinis, hindi ang uri ng paglilinis na ginagawa niya araw-araw para pagsilbihan ang kanyang pamilya, kundi isang ritual ng pagtatapos. Sa gitna ng sala, nakatambak ang 12-dosenang malalaking itim na garbage bags. Isa-isang kinuha ni Elena ang mga gamit ni Camila mula sa kwarto nito. Ang mga sapatos na hindi pa nagagamit, ang mga branded na bag na ni minsan ay hindi man lang niya nasilayan ng binili, at ang mga mamahaling pabango na ang bawat wisik ay katumbas ng sahod ng isang empleyado niya sa loob ng isang linggo. Walang pag-aalinlangan niyang isinilid ang lahat sa loob ng mga itim na plastik. Ang bawat kalansing ng mga hanger at ang bawat tupi ng tela ay tila isang pahina ng kanyang buhay na tinatapos na niya ng tuluyan. Hindi nagtagal, dumating ang ilang tauhan mula sa kanyang main pharmacy branch sa Pampanga. Sila ang mga taong nakasama ni Elena sa hirap, ang mga taong madalas ay minamaliit ni Camila tuwing bumibisita ito sa botika para kumuha ng pera sa kaha. Ang kanilang mga mukha ay puno ng determinasyon at tahimik na suporta para sa kanilang Ma'am Elena. Sa tulong nila, ang mga garbage bags ay unti-unting nailabas sa garden, nakahanay ng maayos malapit sa gate, tila mga bangkay ng isang nakaraang kailangang ng ilibing. "Ma'am, tapos na po kaming mag-impake sa kwarto ni Doña Pilar." Bulong ni Lolit ang kanyang head pharmacist habang pinupunasan ang pawis sa noo. "Ang lahat po ng kanyang mga alahas na nakita naming may resibo sa pangalan nyo ay inihiwalay po namin at inilagay sa vault gaya ng sabi nyo." Tumango si Elena. "Salamat, Lolit. Siguraduhin niyo ring ang bawat piraso ng damit ni Marco ay kasama sa mga sako sa labas. Walang dapat maiwan kahit isang hibla ng sinulid na galing sa pera ng botika." Sa gitna ng kaguluhan, tumigil si Elena sa tapat ng isang malaking portrait sa hallway, ang kanilang wedding photo ni Marco. Doon, nakita niya ang isang bersyon ng kanyang sarili na puno pa ng pag-asa, nakasuot ng puting belo at nakangiti sa lalaking akala niya ay kanyang magiging katuwang habang buhay. Kinuha niya ang portrait mula sa dingding. Ang bigat nito ay tila ang bigat ng 12 taon na kanyang pasan-pasan. Tinitigan ni Rosario ang dokumentong nakalatag sa kanyang harapan. Hindi na niya halos maunawaan ang mga salitang nakasulat doon. Nagsasayaw ang mga letra sa kanyang paningin dahil sa mga gamot na matagal nang ipinaiinom sa kanya. Ngunit isang bagay ang malinaw niyang naramdaman. Ang papel na yon ay unti-unting nag-aalis sa kanya ng kalayaan at karapatang magpasya para sa sarili. Biglang sumagi sa isip niya ang babala ni Isandro. Ngayon niya lubos na naunawaan
kung paano ginamit ang kanyang kalituhan at panghihina upang maitulak siya sa sitwasyong ito. Naupo si Elena sa isang bakanting upuan sa gitna ng sala na unti-unti nang nababakante. Ang kanyang hininga ay malalim at maayos. Naramdaman niya ang isang kakaibang ginhawa, ang uri ng ginhawa na dumarating matapos ang isang malakas na operasyon upang alisin ang isang tumor sa katawan. Tiningnan niya ang kanyang mga palad. Wala na ang panginginig. Ang tanging naroon ay ang matigas na desisyon ng isang babaeng wala ng balak pang magpaapi. Ang katahimikan ng hapon ay binuwag ng sunod-sunod na tunog ng notification mula sa kanyang tablet na nasa ibabaw ng lamesa. Ang bawat mensahe ay tila isang babala ng isang paparating na sakuna. Ang notification ay mula sa airline application na nakakonekta sa kanyang email account. Flight PR-103 from Narita to Manila is now preparing for boarding. Estimated time of arrival, 10:30 p.m., NAEA Terminal 2. Isang malamig na ngiti ang dahan-dahang lumitaw sa mga labi ni Elena. Ang bagyong Santillan ay pabalik na, ngunit hindi nila alam na ang dalampasigan na inaasahan nilang dadaungan ay wala na roon. Ang mansyon na dati ay bukas para sa kanilang bawat luho ay naging isang pader na hindi na nila kailanman muling matitibag. Ang amoy ng mausok na hangin at ang maalinsangang gabi sa labas ng Terminal 2 ng NAEA ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa lahat ng naroon. Ngunit para kay Elena, ang bawat hininga niya ay tila mas malalim at mas malaya. Nakatayo siya sa gilid ng arrival area, malayo sa dating pwesto niya kung saan siya ay naghihintay ng may pag-aalala at bitbit na tubig para sa kanyang asawa. Ngayon, wala siyang dalang kahit ano, kundi ang kanyang dignidad at ang katotohanang nakaselyo sa kanyang isipan. Eksaktong 10:30 nang bumukas ang mga dekuryenteng pinto ng terminal. Unang lumabas si Camila, na tila isang lantang bulaklak sa gitna ng init, bit-bit ang kanyang mga shopping bags na ngayon ay tila nagiging pabigat na sa kanyang mga braso. Kasunod niya si Doña Pilar, na panakanakang nagpapaypay ng kanyang sarili gamit ang kamay. Ang kanyang muka ay punong-puno ng yamot at pagod. At sa huli, si Marco, na ang mga mata ay balisa at pilit na naghahanap sa karamihan. Nang makita nila si Elena, agad na nagbago ang anyo ni Doña Pilar. Ang kanyang pagod ay napalitan ng isang mapang-aping bagsik. Elena, sa wakas, saan ang driver? Bakit wala ang SUV sa tapat? Kanina pa kami naghihintay sa loob. At ang mga credit cards, titiyakin kong malalagot ka sa ginawa mong pagpapahiya sa amin sa Japan. Ang boses ng matanda ay umalingaw-ngaw sa gitna ng mga taong naglalakad, sapat na upang lumingon ng ilang estranghero. Hindi kumibo si Elena. Nanatili siyang nakatayo ng matuwid. Ang kanyang mga mata ay walang mababakas na takot o pagsisisi. Wala ang SUV, Mama, at wala rin ang driver. Mahinahong sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay may kakaibang kapangyarihan na tila nagpatahimik sa ingay ng paligid. Ibinenta ko na ang SUV kahapon dahil nakapangalan yun sa akin. At ang driver, binigyan ko na ng kanyang huling sahod at pinagbakasyon ko muna. What? Ibinenta mo ang sasakyan ko? Ang boses ni Marco ay naging isang gurgul na puno ng gulat at galit. Anong karapatan mo? Elena, ano bang nangyayari sa'yo? Gutom kami, pagod kami. At heto ka, gumagawa ng eksena. Lumapit si Elena ng isang hakbang. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa at mabilis na ipinakita ang isang litrato sa tapat ng mukha ni Marco at ni Doña Pilar. Ito ay ang malinaw na kuha mula sa CCTV, si Marco at si Sandra na magkayakap sa loob ng kanilang mansion. Ang bawat detalye ng kanilang pagtataksil ay tila naging isang malupit na salamin para sa kanila sa gitna ng mataong paliparan. Ito ba ang itinerary na sinasabi niyo, Marco? Ang pagsasama ng ibang babae sa kama nating dalawa habang ako ay nagtatrabaho?
Ang bawat salita ni Elena ay tila isang patalim na dahan-dahang humihiwa sa hangin. At para sa inyo, Mama, huwag kayong mag-alala tungkol sa sasakyan. May inarkila akong sasakyan para sa inyong tatlo. Itinuro ni Elena ang isang lumang tricycle na nakaparada sa malayo. Ang driver ay tahimik na naghihintay habang nakatingin sa kanila. Ang kaibahan ng kanilang mga branded na maleta at ang kalumaan ng sasakyang iyon ay naging isang malupit na biro ng tadhana. Ang mukha ni Doña Pilar ay naging kasing puti ng papel. Ang kanyang bibig ay bumukas sara, ngunit walang salitang lumalabas. Ang hiya na palagi niyang ginagamit laban kay Elena ay ngayon ay bumalik sa kanya ng 10 ulit ang bigat. "Huwag na kayong mag-aksaya ng oras sa pagsigaw," sabi ni Elena, habang tumatalikod na siya patungo sa kanyang sariling sasakyan na nakaparada ng maayos sa kabilang bahagi. Ang bawat gamit nyo ay nasa labas na ng gate ng mansyon. Kung gusto nyo pang makuha ang mga yon bago abutin ng ulan, bilisan nyo na ang pagsakay. Dahil bukas, ang mansyon ay hindi na nakapangalan sa inyo, kundi sa isang taong marunong rumespeto sa bubong na kumukupkop sa kanya. Sumakay si Elena sa kanyang sasakyan at dahan-dahang pinaandar ito. Iniwan ang pamilya Santillan na nakatayo sa gitna ng usok at ingay ng paliparan. Sa kanyang side mirror, nakita niya ang huling sulyap kay Marco na pilit na hinahabol ang kanyang bilis habang si Doña Pilar ay napaupo na lamang sa kanyang maleta, tila isang reynang nawalan ng korona sa gitna ng putikan. Naramdaman ni Elena ang pagdaloy ng isang mainit na luha sa kanyang pisngi. Ngunit hindi ito luha ng pighati. Ito ay luha ng pagpapalaya. Sa wakas, ang kusok kep ng kanyang buhay ay hindi na ang kanilang pag-iwan sa kanya, kundi ang kanyang tuluyang pagbitaw sa kanila. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng tricycle patungo sa tarangkahan ng Marangyang subdibisyon ay tila isang mabagal na paghila sa dignidad ni Marco, Doña Pilar at Camila. Ang kalawangin at maingay na sasakyan ay isang malupit na kaibahan sa mga makikinis at mamahaling sasakyang dumadaan sa kanilang tabi. Sa loob ng sidecar, magkadikit ang mga balikat ni Doña Pilar at Camila. Pilit na itinatago ang kanilang mga mukha sa likod ng mga branded na sunglasses habang ang hangin na may dalang alikabok ay humahampas sa kanilang mga pisngi. Nang tumigil ang tricycle sa tapat ng malaking gate ng mansyon, hindi ang nakasanayang automatikong pagbukas ng bakal ang sumalubong sa kanila. Sa halip, nanatiling nakapinid ang tarangkahan, kasing tigas ng loob ng babaeng nagmamay-ari nito. Nakatayo sa tapat ng maliit na pinto si Mang Ernesto. Suot ang kanyang unipormeng tila, mas lalong naging kagalang-galang sa paningin ng mga Santillan ngayon. Ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang likuran at ang kanyang mukha ay walang bakas ng pag-aalinlangan. "Mang Ernesto, buksan mo ang gate! Ano bang nangyayari sa inyong lahat? Ako ang amo mo!" Ang sigaw ni Marco ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kalsada. Ang kanyang mga ugat sa leeg ay tila ibig nang pumutok sa tindi ng galit at pagkapahiya. "Pasensya na po, Sir Marco." Ang boses ni Mang Ernesto ay kalmado, tila isang malalim na lawa na hindi natitinag ng kahit anong bato. May mahigpit pong utos si Ma'am Elena. Ang sino mang wala sa listahan ng mga residente ay hindi na maaaring pumasok. At ayon po sa titulo ng lupa at bahay na ipinakita sa amin ni Attorney Benicio kanina, ang pangalan niyo po ay wala na sa record. "Ano? Sinungaling ka?" Hihimatay na sana si Doña Pilar kung hindi lang siya agad nasalo ni Camila. Ngunit ang mas masakit na sampal ay hindi ang saradong pinto, kundi ang tanawing tumambad sa kanila sa gilid ng kalsada, sa labas mismo ng gate. Doon, nakahanay ang mahigit 20 itim na garbage bags. Ang ilan ay bahagyang bukas, naglalantad sa mga mamahaling sutla, mga sapatos na gawa sa Italia, at mga koleksyon ng mga relo na tila mga basurang itinapon sa gilid ng kanal. Nakita ni Camila ang kanyang paboritong handbag na nakasilip mula sa isang punit na plastik. Ang balat nito ay nadidikit sa dumi ng semento.
Ang bawat gamit na dati ay simbolo ng kanilang kapangyarihan ay naging simbolo na ngayon ng kanilang pagbagsak. Ang mga gamit ko, Marco, ang mga gamit ko nasa kalsada. Ang hiyaw ni Camila ay tila isang hayop na nasasaktan. Nagmadali siyang lumapit sa mga sako, pilit na hinahatak ang kanyang mga damit, habang ang mga kapitbahay ay nagsisimula ng sumilip mula sa kanilang mga bintana. Ang kanilang mga bulong ay tila isang mahinang ugong na bumabalot sa paligid. Sa gitna ng kaguluhang ito, ang katahimikan ng gabi ay binuwag ng pagdating ng isang sasakyan ng pulis. Ang mga asul at pulang ilaw ay tumatama sa mga mukha ng pamilya Santillan, nagbibigay sa kanila ng isang anyong kriminal sa harap ng sarili nilang komunidad. Bumaba ang dalawang opisyal, kasunod si Attorney Benicio na may hawak na mga dokumento. Sir Marco Santillan, tanong ng pulis, may reklamo laban sa inyo at sa inyong kapatid tungkol sa pagnanakaw at maling paggamit ng pondo ng Villafuerte Pharmacy Chain. Mayroon din kaming ebidensya ng panggagaya ng pirma sa mga legal na dokumento ng bangko. Kailangan nyo kaming samahan sa presinto para sa investigasyon. Napatulala si Marco. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nanginig hanggang sa malaglag ang kanyang pasaporte sa semento. Tumingala siya sa ikalawang palapag ng mansyon. Doon, sa likod ng malaking bintana, nakita niya ang anino ni Elena. Nakatayo ang babae, payapa at hindi gumagalaw, hawak ang isang baso ng tubig habang pinagmamasdan ang kanyang pagkawasak. Walang galit sa kanyang mukha, tanging isang malalim at malamig na pagtanggap na ang lahat ng utang ay dapat nang bayaran. Habang hinihila ng mga pulis si Marco patungo sa sasakyan at habang pilit na isinisiksik ni Doña Pilar ang kanyang sarili sa tricycle, kasama ang ilang plastik ng basurang naglalaman ng kanyang nakaraan, naramdaman ni Elena ang pagkawala ng huling tinik sa kanyang puso. Ang mansyon na dati ay puno ng luha ng pagtitiis ay naging isang tahanan na ngayon ng tunay na kalayaan. Ngunit sa kabila ng tagumpay, isang tanong ang nanatiling nakatago sa sulok ng kanyang isipan. Sapat na ba ang paghihiganti para gamutin ang isang pusong 12 taong pinabayaan? Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila isang malalim na telon na tumatapos sa isang madugong dula. Sa bawat sulok ng malawak na sala, wala na ang mga bakas ng ingay at panunuyan ni Camila, wala na ang mga mapang-aping utos ni Doña Pilar, at wala na ang mabigat na presensya ng mga kasinungalingan ni Marco. Ngunit para kay Elena, ang katahimikang ito ay hindi agad nagdala ng lubos na ligaya. Sa halip, ito ay tila isang malamig na tubig na dahan-dahang gumigising sa kanya mula sa isang mahabang panaginip. Habang si Elena ay dahan-dahang bumabangon mula sa pagkakasadlak, ang pamilya, Santillan naman, ay unti-unting nilalamon ng lupit ng katotohanang sila mismo ang lumikha. Sa isang masikip at maalinsangang kwarto, sa isang murang paupahan sa labas ng syudad, ang amoy ng tuyo at usok mula sa kalsada ang pumalit sa bango ng mga mamahaling kandila. Sa Japan, nakaupo si Doña Pilar sa isang lumang silya. Ang kanyang balat na dati ay laging pinapahira ng mamahaling lotion ay tila nanunuyo na sa tindi ng init at pagod. Walang katapusan ang kanyang pagrereklamo, ngunit wala ng Elena na tahimik na mag-aabot ng pamaypay o maghahanda ng kanyang gamot. Si Camila, na dati ay hindi humahawak ng kahit anong mabigat kundi ang kanyang credit card, ay napilitang magtrabaho bilang isang pansamantalang sales clerk sa isang maliit na tindahan. Ang kanyang mga kamay na dati ay laging maayos ang manicure ay nagkakaroon na ng mga paltos sa pag-aayos ng mga mabibigat na kahon. Bawat hapon, pag-uwi niya sa kanilang masikip na tirahan, ang tanging bumubungad sa kanya ay ang panunumbat ng kanyang ina at ang kawalan ng pag-asa. Samantala, si Marco ay nakalabas ng presinto dahil sa piyansang kinuha mula sa huling natitirang alahas ni Doña Pilar. Ngunit ang kanyang mundo ay tuluyan ng gumuho. Walang kumpanyang tumatanggap sa kanya dahil sa bahid ng kanyang pangalan.
Ang doon sa Japan na kayabangan niya ay naging isang malupit na biro sa harap ng kanyang mga dating kaibigan na ngayon ay hindi na sumasagot sa kanyang mga tawag. Isang gabi, habang si Elena ay tahimik na nagbabasa ng libro sa kanyang silid, ang tunog ng notification ng kanyang cellphone ay bumasag sa kapayapaan ng gabi. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang bumungad sa kanya. Pagbukas niya, isang litrato ang nakalakip. Si Marco, nakaupo sa gilid ng isang tulay. Madilim ang paligid at may hawak na bote ng alak. Ang caption ay maikli ngunit punong-puno ng manipulasyon. Elena, patawarin mo ako. Wala na akong dahilan para mabuhay pa. Ikaw lang ang tanging liwanag ko. At ngayong wala ka na, mas mabuting tapusin ko na ito. Naramdaman ni Elena ang isang pamilyar na kurot sa kanyang puso. Ito ang boses na 12 taon niyang sinunod. Ang boses ng isang lalaking ala kung paano gamitin ang awa upang makuha ang kanyang gusto. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi agad tumayo si Elena. Pinagmasdan niya ang litrato. Nakita niya ang anggulo ng pagkakuha nito. Masyadong maayos, masyadong drama. Tila ba may iba pang taong kumuha nito para lamang ipakita sa kanya. Elena, please answer me. I'm doing this for you. Isang voice message ang sumunod. Ang boses ni Marco ay nanginginig. Puno ng pekeng desperasyon na tila isang huling hininga ng isang nalulunod na tao. Tumayo si Elena at lumapit sa bintana. Tiningnan niya ang kalawakan ng langit at ang malayang paglipad ng mga dahon sa hardin. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay hindi na sumasabay sa kaba ng manipulasyon ni Marco. Alam niya ang laro. Alam niya ang bawat galaw ng lalaking ito para lamang makuha muli ang kanyang kontrol. Sa gitna ng katahimikan, isang matalim na desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Ang pagpapatawad ba ay nangangahulugan ng pagbabalik sa tanikala? O ang paghayaan sa taong nanakit sa'yo na harapin ang sarili niyang bagyo? Hindi mo ba talaga ako mapapatawad, Elena? Kahit pa sabihin kong mamatay na ako sa lungkot ng wala ka? Ang boses ni Marco ay nanginginig, puno ng pagsusumamo, na tila ba ang bawat hininga niya ay nakadepende sa isasagot ng babaeng nasa kanyang tapat. Nakaupo si Elena sa loob ng opisina ni attorney. Benicio, ang silid ay napalilibutan ng amoy ng mga lumang libro at matatandang dokumento na tila mga piping saksi sa pagtatapos ng 12 taon ng kanyang buhay. Sa gitna ng lamesang gawa sa madilim na kahoy, nakalatag ang mga papel para sa kanilang annulment. Ang puting kulay ng mga dokumento ay tila nagniningning sa ilalim ng ilaw, isang malupit na paalala na ang bawat pangako nila noon ay magiging abo na lamang sa loob ng ilang minuto. Pinagmasdan ni Elena ang lalaking minahal niya nang higit pa sa kanyang sarili. Wala na ang kislap sa mga mata ni Marco. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay at ang kanyang suot na polo ay bahagyang gusot. Malayo sa dating imahe niya na laging maayos at elegante sa pera ng kanyang asawa. Ngunit sa halip na awa, ang nararamdaman ni Elena ay isang uri ng kalungkutan na may kasamang paglaya. Nakita niya ang bawat linya sa mukha ni Marco at sa unang pagkakataon, hindi na niya nakikita ang kanyang mundo. Nakikita na lamang niya ang isang taong hindi kailanman natutong tumayo sa sariling mga paa. Marco, huwag na nating pahabain pa ito. Mahinahong sagot ni Elena. Ang boses niya ay tila isang banayad na agos ng tubig sa gitna ng isang malakas na bagyo. Inamin mo na sa video, inamin mo na sa mga pulis, at ngayon, aminin mo na rin sa sarili mo. Hindi mo ako minahal dahil sa kung sino ako. Minahal mo ako dahil sa kung ano ang kaya kong ibigay sa iyo at sa pamilya mo. At ngayong wala na akong maibibigay, ang tanging natitira sa atin ay ang katotohanang matagal na tayong tapos. Yumuko si Marco at ang kanyang mga daliri ay mariing kumapit sa gilid ng lamesa. Isang mahabang buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib bago siya muling tumingin kay Elena. Ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha.
Insecure ako sa'yo, Elena. Iyon ang totoo. Bawat tagumpay mo sa botika, bawat bagong branch na binubuksan mo, tila ba ipinapaalala sa akin kung gaano ako kaliit. Gusto kong patunayan na kaya ko ring maging boss, kaya ko ring gumastos, pero mas madaling gamitin ang sayo kaysa magsimula mula sa wala. Sandra made me feel powerful, Elena. Iyon ang ibinigay niya sa akin na hindi mo na ibigay dahil masyado kang naging perpekto. Naramdaman ni Elena ang isang pamilyar na hapdi sa kanyang puso. Ngunit hindi na ito ang hapdi ng pagkakasugat. Ito ay ang hapdi ng pag-unawa. Sa 12 taon, sinisi niya ang kanyang sarili kung bakit hindi sapat ang kanyang pagsisilbi, kung bakit tila laging may kulang. Ngunit ngayon, nalaman niyang ang pagkukulang ay wala sa kanya, kundi sa isang lalaking hindi kayang tanggapin ang liwanag ng kanyang tagumpay nang hindi nasisilaw. Tumayo si Elena at dahan-dahang lumapit kay Marco, hindi para sa isang yakap ng pagbabalikan, kundi para sa isang pagpapaalam na walang halong puot. Inabot niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang balikat ng lalaki. Sa pagdampi ng kanyang palad, naramdaman niya ang huling hibla ng tanikalang pumapatid sa kanyang kaluluwa. Pinatatawad na kita, Marco, bulong ni Elena. Pinatatawad kita hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil pagod na akong maging martir. At higit sa lahat, pinatatawad ko na ang sarili ko dahil sa pagpili sa iyo ng napakahabang panahon. Mula ngayon, malaya ka na sa akin at malaya na rin ako sa iyo. Isang huling yakap ang naganap sa pagitan nila. Isang yakap na walang malisya, walang pagnanasa, at walang pangako. Ito ay ang yakap ng dalawang estranghero na minsang nagbahagi ng isang buhay. Ngunit ngayon ay maglalakad na sa magkaibang landas. Nang bumitaw si Elena, naramdaman niya ang pagpasok ng bagong hangin sa kanyang baga. Isang hangin na amoy ulan at amoy kalayaan. Habang naglalakad si Elena palabas ng opisina, ang tunog ng kanyang mga hakbang sa hallway ay tila isang marcha ng kanyang muling pagkabuhay. Ngunit sa kanyang paglabas sa pintuan, isang pamilyar na mukha ang naghihintay sa kanya sa tapat ng elevator. Hawak ang isang bouquet ng mga bulaklak na hindi rosas, kundi mga simpleng puting sampagwita. Sapat na ba ang pagpapatawad para tuluyang mabura ang mga peklat ng nakaraan o ang tunay na pagsisimula ay dumarating lamang kapag ang pintong isinara mo ay hindi na kailanman muling kakatukin? Ang bawat paghampas ng mga alon sa pampasiguhan ng Zambales ay tila isang banayad na kamay na nagbubura sa mga bakas ng paa sa buhanginan, katulad ng kung paano dahan-dahang binubura ng panahon ang hapdi sa puso ni Elena. Ang amoy ng alat sa hangin at ang malawak na asul na abot-tanaw ay naging bagong tahanan ng kanyang kaluluwa. Malayo sa mausok na kalsada ng Pampanga at sa malamig na pader ng mansyon, natagpuan ni Elena ang isang maliit na puting bahay na may mga asul na bintanang laging nakabukas upang papasukin ang liwanag ng umaga. Dito, ang kanyang mga kamay, na dati ay laging nanginginig sa pagbibilang ng mga tableta para sa pamilyang hindi marunong magpasalamat, ay abala na ngayon sa ibang uri ng pag-aalaga. Suot ang isang malapad na sombrerong buri. Nakaluhod si Elena sa kanyang maliit na hardin. Ang bawat paglubog ng kanyang mga daliri sa basang lupa ay tila isang pakikipag-usap sa kalikasan. Nagtatanim siya ng mga dilaw na sunflower at mga puting sitsirika, mga halamang kasing tatag niya na kayang sumibol at mamulaklak kahit sa gitna ng init ng araw at bagsik ng alat. Ang bawat buto na ibinabaon niya ay tila isang pangarap na muling binubuhay, malayo sa anino ng pagtataksil at panlilinlang. Isang hapon, habang pinagmamasdan niya ang papalubog na araw na nagkukulay ginto sa karagatan, naramdaman ni Elena ang isang kakaibang katahimikan. Wala na ang kaba sa tuwing tutunog ang telepono. Wala na ang bigat sa dibdib sa tuwing darating ang mga bayarin. Nakaupo siya sa kanyang beranda, may hawak na baso ng malamig na tsa at hinahayaan ang hanging dagat
na humaplos sa kanyang mukha. Sa unang pagkakataon sa loob ng 12 taon, naramdaman niyang hindi na siya isang instrumento o isang puhunan. Siya ay si Elena, isang babaeng marunong tumayo, marunong lumaban, at ngayon, marunong nang huminga ng malaya. Ma'am Elena, may dumating pong padala para sa inyo. Iniwan po sa gate ng isang lalaking nakamotor. Tawag ng kanyang kapitbahay na si Aling Rosa, na naging kaibigan na rin niya sa loob ng ilang linggo. Tumayo si Elena at lumapit sa gate. Isang katamtamang laki ng kahoy na kahon ang naroon. Wala itong nakasulat na pangalan ng nagpadala. Tanging ang kanyang pangalan lamang ang nakasulat sa isang kupas na papel. Dahan-dahan niyang binuhat ang kahon at ipinasok sa loob ng bahay. Ang bigat nito ay tila pamilyar. Tila may dalang kwento mula sa isang panahong akala niya ay tuluyan na niyang nakalimutan. Nang buksan niya ang takip, ang amoy ng luma at tuyong papel ang unang bumungad sa kanya. Sa loob ng kahon ay maayos na nakasalansan ang mga lumang bote ng gamot. Hindi mga bagong labas na medisina mula sa kanyang mga botika, kundi ang mga lumang bote na gawa sa madilim na salamin. Sa ilalim ng mga bote ay nakita niya ang isang maliit na kwaderno na may kupas na pabalat. Ito ang lumang record book ng kanyang ama. Ang lalaking nagturo sa kanya kung paano maging isang pharmacist, hindi lamang sa lisensya, kundi sa puso. Kinuha ni Elena ang isa sa mga bote. Sa loob nito ay may nakatuping papel. Nang buksan niya ito, nakita niya ang sulat kamay ng kanyang ama na tila ba nanggagaling sa kabilang buhay. Para sa aking matapang na Elena, huwag mong kakalimutan na ang pinakamabisang gamot ay hindi nabibili sa botika. Ito ay matatagpuan sa kapayapaan ng iyong sariling kalooban. Balikan mo ang simula upang mahanap mo ang iyong dulo. Naramdaman ni Elena ang pag-init ng kanyang mga mata. Sa gitna ng kanyang paglipat at pagtakas, tila ang kanyang nakaraan ang mismong naghahanap sa kanya upang bigyan siya ng huling piraso ng kanyang paghilom. Ngunit sa ilalim ng mga lumang gamot, may isang maliit pang sobreng nakatago. Isang sobreng may tatak ng isang ospital sa Maynila na matagal na niyang hindi pinupuntahan. Sino ang nagpadala ng kahong ito sa gitna ng kanyang pagtatago sa Zambales? At anong lihim ang nakatago sa loob ng sobreng maaaring muling magpabago sa takbo ng kanyang bagong simula? Ang paglubog ng araw sa Zambales ay tila isang dambuhalang pintura na dahan-dahang binubura ang mga kulay ng kahel at lila upang bigyang daan ang malalim na asul ng gabi. Sa maliit na beranda ng kanyang bahay, abala si Elena sa pag-ayos ng isang simpleng hapunan. Wala na ang mga kristal na baso at mamahaling porselana mula sa mansyon. Sa halip, ang mga pinggang gawa sa kawayan at mga basong yari sa makinis na kahoy ang nakalatag sa lamesa. Ang usok mula sa inihaw na isda ay sumasabay sa ihip ng hanging dagat. Nagdadala ng amoy na kasing sarap ng kalayaang tinatamasa niya ngayon. Habang hinihiwa ni Elena ang mga kamatis at sibuyas, naramdaman niya ang isang pamilyar na tunog. Ang dahan-dahang paghinto ng isang sasakyan sa labas ng kanyang bakod at ang kalansing ng kadena sa gate habang ito ay binubuksan. Hindi na kailangan pang lumingon ni Elena upang malaman kung sino ang dumating. Ang bawat hakbang sa buhanginan ay may ritmo na tila matagal na niyang kabisado. Masyadong malayo ang narating mo para lang sa isang tahimik na hapunan, Elena. Ang boses ni Benicio ay may kasamang mahinang tawa, isang tunog na tila musika sa gitna ng katahimikan ng dalampasigan. Lumingon si Elena at isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nakatayo si Benicio, bit-bit ang isang bote ng alak at ang kanyang palaging maayos na tindig, ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang suot na kurbata. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng mga sabit na bumbilya sa beranda. Ang kapayapaan ay hindi nasusukat sa layo ng biyahe, Benicio. Minsan kailangan mo lang talagang lumayo sa ingay
para marinig mo ang sarili mo, sagot ni Elena habang inaayos ang upuan para sa kanyang kaibigan. Naupo sila at nagsimulang kumain. Walang pressure, walang kailangang patunayan. Sa gitna ng kanilang pag-uusap tungkol sa mga simpleng bagay, ang mga halamang itinatanim ni Elena, ang mga batang tinutulungan niya sa komunidad, at ang ganda ng mga bituin sa probinsya, naramdaman ni Elena ang isang uri ng koneksyon na hindi niya kailanman naramdaman kay Marco. Kay Benicio, hindi niya kailangang maging dakila. Sapat na ang siya ay siya. May dala akong balita, Elena. Seryosong sabi ni Benicio matapos nilang kumain. Inilapag niya ang kanyang baso at kinuha ang kanyang tablet mula sa bag. Official na. Ang mansyon sa Pampanga ay tuluyan ng na-foreclose ng bangko ngayong hapon. Napatigil si Elena. Tiningnan niya ang screen kung saan nakalagay ang anunsyo ng foreclosure at ang larawan ng bahay na 12 taon niyang pinaghirapan. Ang pinto na dati ay kulay ginto ay mayroon na ngayong malaking tarpaulin na nagsasabing ang property ay pag-aari na ng bangko. Sina Marco, nasaan sila? Mahinang tanong ni Elena. Hindi ito tanong ng pag-aalala, kundi tanong ng pagtatapos. Pinalayas na sila kaninang umaga. Ayon sa mga nakakita, si Doña Pilar ay pilit na bitbit ang isang lumang silya habang si Camila ay umiiyak sa gilid ng kalsada dahil ayaw siyang isakay ng tricycle kasama ang lahat ng kanyang mga sako. Si Marco, wala siyang nagawa kundi panoorin ang paglock ng gate. Pagkukwento ni Benicio, tumingin si Elena sa malayo, sa madilim na karagatan kung saan ang mga alon ay patuloy sa kanilang walang katapusang paghampas. Ang balitang ito ay dapat sanang magdala ng tuwa o tagumpay, ngunit ang nararamdaman ni Elena ay isang malalim na paghinga ng paglaya. Ang mansyon na itinayo niya sa ibabaw ng kanyang mga sakripisyo ay wala na sa mga taong umabuso rito. Ang bawat pader nito ay gumuho na kasabay ng kanilang kayabangan. Tapos na ang lahat, Benicio, bulong ni Elena. Ngunit habang tinitignan niya ang huling mensahe sa tablet ni Benicio, isang panibagong balita ang kumuha sa kanyang atensyon. Isang balitang hindi tungkol sa mansyon, kundi tungkol sa isang taong hindi niya inaasahang babanggitin muli sa gitna ng kanyang bagong buhay. Ang sikat ng araw sa Zambales ng umagang iyon ay tila may dalang kakaibang basbas. Hindi ito ang nakapapapasong init na naranasan ni Elena sa mga kalsada ng Pampanga, kundi isang malambot at ginintuang liwanag na humahaplos sa bagong pinturang karatula sa tapat ng kanyang bahay. Ang nakasulat doon ay hindi na ang pangalang Santillan. Sa halip, sa malalaki at malinaw na letra, nakasulat ang Villafuerte Center, isang kanlungan para sa pagbangon ng mga kababaihan. Ito ang kanyang huling misyon, ang gawin ang kanyang maliit na ari-arian sa Zambales bilang isang foundation para sa mga babaeng nakaranas ng financial at emotional abuse. Ang mga babaeng tulad niya ay minsang naligaw sa gitna ng sarili nilang pagsasakripisyo. Habang pinagmamasdan ni Elena ang mga unang kliyenteng dumating, mga babaeng may bitbit na kaba sa kanilang mga mata, ngunit may pagnanais na matutong muli. Naramdaman niya ang isang kumpas ng katuwaan sa kanyang puso na hindi kayang tumbasan ng kahit anong yaman. Sa loob ng center, ang amoy ng bagong luyang tsa at ang sariwang hangin mula sa dagat ay nagbibigay ng isang nakakalunas na kapaligiran. Nakaupo si Elena sa gitna ng isang bilog na lamesa kasama ang 5 kababaihan. Hindi siya nakasuot ng mamahaling alahas. Ang tanging palamuti sa kanyang katawan ay ang kanyang matamis na ngiti at ang kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata. Ikinukwento niya ang kanyang karanasan, hindi upang magtanim ng galit, kundi upang ipakita na ang bawat pagkabasag ay simula lamang ng isang mas matibay na pagkabuo. Ang pera ay pwedeng makuha sa atin, ang bahay ay pwedeng mawasak, pero ang ating kakayahan na mahalin ang sarili natin ay isang bagay na walang sinuman ang makakapanakaw.
Mahinahong sabi ni Elena habang hinahawakan ng kamay ng isang batang ina na nanginginig sa takot. Ang bawat salita niya ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapahupa sa hapdi ng mga sugat na hindi nakikita. Nang sumapit ang dapit hapon, naglakad si Elena patungo sa dalampasigan ng mag-isa. Ang tubig ay dahan-dahang lumalapit sa kanyang mga paa. Ang bawat paghampas ng alon ay tila isang bulong ng pasasalamat mula sa kalikasan. Sa kanyang palad, hawak niya ang kanyang lumang wedding ring, ang huling piraso ng bakal na nag-uugnay sa kanya sa 12 taon ng kadiliman. Pinagmasdan niya ang ginto sa ilalim ng huling sinag ng araw. Wala na itong ningning para sa kanya. Isa na lamang itong alaala ng isang babaeng namatay na upang bigyang daan ang babaeng nakatayo ngayon sa harap ng karagatan. Gamit ang kanyang buong lakas, inihagis ni Elena ang singsing patungo sa malalim na asul na tubig. Nakita niya ang maliit na tilamsik ng tubig sa malayo, ang dahan-dahang paglubog ng metal sa kailaliman kung saan hindi na ito muling makikita. Ang tunog ng pagbagsak nito ay tila isang tuldok sa huling pangungusap ng kanyang mahabang pagtitiis. Ang bawat bigat na dala-dala niya sa kanyang mga balikat ay tila tuluyan ng nilamon ng dagat. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang baga ay napuno ng sariwa at maalat na hangin. Tumingala siya sa langit kung saan ang unang bituin ay nagsisimula ng kumititap. Wala na ang takot. Wala na ang galit. Ang tanging naroon ay ang isang malalim at payapang katahimikan. Nakarating na ako, bulong ni Elena sa sarili. Ang kanyang boses ay tila sumasabay sa ihip ng hangin. Sa wakas, nakarating na ako sa aking tunay na patutunguhan. Hindi na siya ang asawang iniwan sa airport. Hindi na siya ang aliping may corona. Siya ay si Elena Villafuerte, malaya, buo, at handa nang simulan ang unang gabi ng kanyang habang buhay na kapayapaan. 1 taon na ang mabilis na lumipas mula nang ang huling piraso ng gintong singsing ay nilamon ng malalim na asul na karagatan ng Zambales. Ang Villafuerte Center ay hindi na lamang isang pangarap. Ito ay isa ng buhay na tahanan na puno ng mga kwento ng muling pagbangon. Sa bawat sulok ng puting bahay na ito, maririnig ang mahihinhin na tawa ng mga kababaihang dati ay tanging paghikbi lamang ang alam. Ang amoy ng sariwang kape at ang halimuyak ng mga namumukadkad na sunflower sa hardin ay naging simbolo ng isang bagong umaga na wala ng halong takot. Si Elena ay nakatayo sa beranda, suot ang isang malambot na puting bestido na sumasabay sa ihip ng hangin. Wala na ang mga malalim na linya ng pag-aalala sa kanyang noo. Sa kanyang mga mata, makikita ang isang uri ng ningning na hindi kayang ibigay ng kahit anong mamahaling hiyas. Ang ningning ng isang babaeng nagmamay-ari na ng kanyang sariling oras at kaluluwa. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang center ay naging isang paaralan din ng sining at pangkabuhayan, kung saan ang mga kamay na dati ay nanginginig sa kaba ay natututo ng humawak ng pinsel at gumawa ng mga produktong nagbibigay sa kanila ng sariling dignidad. Sa kabilang dako ng kanyang buhay, ang pamilya Santillan ay naging isang malabong anino na lamang ng nakaraan. Balitang si Marco ay nagtatrabaho na ngayon bilang isang hamak na ahente sa isang maliit na kumpanya, malayo sa karangyaang dati ay ipinagmamalaki niya sa social media. Si Camila ay madalas makitang naglalakad patungo sa kanyang pinapasukang tindahan, bitbit ang isang simpleng payong sa halip na mga branded na bag. At si Doña Pilar, sa kanyang maliit na paupahan, ay natututo ng maglaban ng sarili niyang mga damit. Ang kanyang mga kamay ay unti-unti nang nagkakaroon ng mga kalyo na sana ay noon pa niya natutunan upang pahalagahan ang pagod ng iba. Ang kanilang karma ay hindi naging marahas. Ngunit ito ay naging kasing bigat ng bawat sentimong kinuha nila nang walang pasasalamat. Isang hapon, habang ang langit ay nagkukulay rosas sa papalubog na araw,
Naglakad si Elena sa pampang kasama si Benicio. Walang kailangang sabihin, ang katahimikan sa pagitan nila ay pununo ng pag-unawa at isang uri ng pag-ibig na hindi humihingi ng kapalit. Hindi na kailangan ni Elena ang isang bayani para iligtas siya dahil nailigtas na niya ang kanyang sarili. Ang presensya ni Benicio ay isang matamis na paalala na pagkatapos ng bawat bagyo, ang lupa ay mas lalong nagiging mataba para sa isang bagong pag-asa. Huminto si Elena at tiningnan ang malawak na abot-tanaw. Napangiti siya nang maalala ang 4 ng madaling araw sa Naiya. Ang araw na akala niya ay katapusan na ng lahat. Ngayon, napagtanto niya na ang one-way ticket na ibinigay sa kanya ni Marco ay hindi pala patungo sa Japan, kundi isang ticket patungo sa kanyang sarili. Pinatawad na niya ang lahat, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil ang kanyang puso ay masyadong mahalaga para manatiling bilanggo ng galit. Nahanap na niya ang kanyang kapayapaan at ang bayhok na iiwan niya sa mundo ay simple lamang. Ang pinakamalayong paglalakbay na gagawin ng isang babae ay hindi ang pagtawid sa mga karagatan, kundi ang pagbabalik sa kanyang sariling halaga. Naramdaman ni Elena ang banayad na dampi ng tubig sa kanyang mga paa. Isang huling haplos ng pagpapala mula sa kalikasan. Sa ilalim ng takip silim, ang kanyang anino sa buhanginan ay nakatayo ng matuwid, malaya, at punong-puno ng pagmamahal. Ang dula ng kanyang buhay ay tapos na sa pighati, at ang bawat bagong pahina ay isinusulat na niya ng may kagalakan.